ang mga resibong nakalap ngayong hapon. Sa Caloocan City, caught on camera ang isang lalaking umaaligid at may hawak na kutsilyo. Ilang saglit pa, nagpuramentado na si Kuya! Nakakatakot naman yan. Kumaripas ng takbo at tila wala sa sariling inambahan ng saksak ang sino mang makasalubong sa kalsada. Mga krimen sa kalsada, huwag mandamay mga kuya! Tama na. Babaeng sakay ng itim na sasakyang pumarada sa Makati City. Nanganak sa kalsada pero ang sanggol na kanyang iniluwal. Iniwan lang sa kalsada at tila makailang ulit pang tinangkang sagasaan. Yan at ilan pang mga kaso ng pag-iwan sa mga walang kamuwang-muwang na sanggol tinutukan ng resibo. Hala, bata! Susunod! Nang makorner ng mga tao sa paligid, kinuyog na ang lalaking nang wawasiwas ng kutsilyo. Makatakas pa kaya siya? Abangan mamaya! Mga sanggol na basta na lamang iniwan sa iba't ibang lugar, tinutukan ng resibo. Resibo, walang lusot ang may atraso. Resibo, walang lusot ang may atraso. Ano man reklamo, bibigyan tugon. Bawat hinaing at problema, hahanapan ng solusyon. Ito ang bago ninyong sandigan, hindi palalampasin ang mga tiwali at maling gawi. Dito, walang ligtas ang kabusado at lalong walang lusot ang may atraso. Dahil ang lahat, hahanapan natin ang resibo. Magandang hapon, ako po si Emil Sumangil. Tinutukan ng resibo ang pagtugis ng mga operatiba sa dalawang lalaki na tila nawala sa sarili at hindi na napigilan ang emosyon sa magkahiwalay na insidente. Ang kanilang mga weapon of choice, kutsilyo at baril. Ang karasang nagawa, bunga raw ng bugso ng galit? Paano kung habang naglalakad ka sa karaniwan mong daan papasok sa trabaho, biglang may makasalubong kang lalaki na may hawak na kutsilyo at naguramentado? At habang papalapit, akmang sasaksaking ka na, naku po! Ganito ang eksenang naabutan ng mga nag-aabang ng masasakyan sa kabaan ng Barangay 95, Caloocan City. Sa cellphone video na kuha ng isang motorista, makikita ang isang lalaking may hawak na kutsilyo. Nakakatakot naman yan. Uy! Ilang sandali pa, kumaripas ng takbo ang lalaki at inundayan ng saksak ang ilang mga tao sa kalsada. Ano po kasi yun 8 to 8:30 po kasi ma'am, kasi talagang pasukan po ng mga magtatrabaho. Uy! Maya-maya pa, dumating na rin ang Caloocan City Police Substation 2 sa lugar pero maging ang mga pulis nakirapang pakupain ang init ng ulo ng lalaki. Habang dumating na yung mga polis, lalo po siyang nanlaban. Doon na po nagpang-abot yung pananaksak po na nangyari. Susunod! Lalaking papasok lang sana ng trabaho na pag-initan ng lalaking nag-amok. Makalabas pa kaya siya ng buhay? Babae na bumaba sa isang kalsada sa Makati City kasama ang isang lalaki. Nanganganak na pala ang masaklap, ang batang iniluwal, basta na lang iniwan. Resibo, walang lusot ang may atraso. Resibo, walang lusot ang may atraso. Lalaking nag-amok sa kalsada dahil sa hindi pa matukoy na dahilan, kumaripas habang nang wawasiwas ng panaksak nang dumating ang mga lesbo. Papasok sana sa trabaho si Santos Masalo Jr. pero wala siyang kamalay-malay na may nakaabang na panganib sa kanyang daan. Meron akong nakita na may nagwawala po yung lalaki. Nakita ko po yung kapitbahay po namin na nambagan ng saksak po. Pero nang makitang inundayan ng lalaki ang kaibigan niyang si Roniel, dito na niya sinubukang lapitan at pigilan ng lalaki. Nadulas ako. Habang hawak ko yung kutsilyo, meron ring nagpapalo sa kanya.
Dahil sa pangyayari, nagtapos si Santos ng mga sugat sa mga kamay at balikat. Ito po, natanggal yung kuko po. Tama sa kutsilyo, pati dito ko sa balikat ko po, may tama rin yan. Kung hindi ko naagapan yun, patay ako. Pero hindi pa pala natatapos sa mga residente at saksi sa pagsukol sa lalaki ang ganap. Amok turn to Kuya Real Quick. Yan! Gusto yan! Ayan! Tama na! Warak na ulo! Nang pagtulungan ng mga residente, agad nilang naibigay sa mga pulis ang lalaki. Napag-alamang Art de la Cruz ang kanyang pangalan. Base po sa nakuha namin na information, palaboy po talaga yung suspect. So hindi po siya nakatira doon sa barangay na yon. Dalawa ang inosenteng mga biktima na sinaksak ni Art. Nakaharap siya sa kasong frustrated homicide. Nakapanayam ng resibo ang suspect. Ang depensa niya para sa pananaksak at pag-aamok. Nandilim daw ang paningin niya nang mapansing masama ang tingin sa kanya ng mga nakakasalubong niya. Bumaba ako, may nakita ko isang tao. Medyo napasama yung tingin niya sa akin. Bigla rin namang paglingon ko parang tumangat yung mukha niya. Iba yung tingin ko sa kanya. Kaya ganun ang nangyari. Si Art may gusto pang sabihin sa kanyang mga nabiktima. Sa mga nasaksak man na disgrasya ko para mapatawad niya ako. Humingi ako ng sedya. Patawad tao lang naman ako. Napugso lang naman sa damdamin. Siguro sa dalang problema. Tawagan niya na sana ako. Makalipas ang 5 buwan na ilipat na si Art de la Cruz sa City Jail habang gumugulong ang kaso laban sa kanya. Nang kamustagin naman ng resibo si Santos, maayos na raw ang kanyang kalagayan. Kailangan mag-ingat na susunod para hindi na mangyayari. Masaya para hindi na siya nakakuan sa mga tao kasi kung hindi pa siya nakulong baka marami pang manadamay po. Makalipas ang isang araw na balitaan ng resibo, ang isa pang insidente ng karahasan na nag-ugat daw sa pikunan. Umaga noong 9 ng Nobyembre, natagpo ang patay ang 43 anyos na biktimang si Michael Navarro dito sa kabaan ng Maria Rosa Street, Ermita, Maynila. Sa investigasyon ng Manila Police District, lumalabas na itinumba ang biktima matapos niyang makaalitan ang kapwa niya parking attendant. Naabutan ng resibo na nagtitirik ng kandila si Nanay Arsenia. Dito namatay ang nag-iisa niyang anak na kanyang kaagapay sa buhay na si Michael. Kwento niya, nagsimula raw ang lahat ng makaalitan ng anak ang kapwa parking attendant dahil sa customer at parking space. Kaya ako na lang ikasagutan yung lalaki na naawa ko sa anak ko. Ako kaaway niya, anak ko lang napagbalingan niya. Sa patuloy na pag-iimbestiga ng resibo sa kaso, ibinahagi ng Manila Police District o MPD ang closed-circuit television o CCTV footage ng pamamaril kay Michael. Nagkaroon sila ng alitan dahil nag-aagawan sila dito sa pagpaparada ng mga sasakyan doon sa lugar. Ito ay nauwi sa kanilang pagtatalo. Binaril na itong kasamahan niya doon, nakagyat nitong kinamatay. Doble dagok daw ang pinagdaraanan ni Nanay Arsenia dahil bukod sa biglaang pagpanaw ng kanyang anak, napag-alaman din niyang mabilis nang nakatakas ang suspect na kinilalang si Andy Miranda. Mahuli lang siya, ma'am. Gusto ko lang, bago mailibing anak ko, mahuli siya para matahimik ang ng anak ko. Sa sunod-sunod ay sinagawang backtracking at follow-up operations ng Homicide Division ng Manila Police Station 5 at resibo noon. November 12, 2024, natuntun din ng mga otoridad ang huling lokasyon ng suspect. Agad rin tayong nag-conduct ng CCTV backtracking. Nasundan po natin siya kung saan siya tumungo. At napag-alaman ng mga investigador na ibinebenta na pala ng suspect ang ginamit niyang motor para makatakas mula sa pinangyarihan ng krimen. Uy, kuya, hindi ka very mindful sa part na yan, ha? Yes, yung getaway vehicle po niya. So, doon agad-agad nakipag-transact yung ating isang pulis na humantong sa pakikipagkita sa kanya sa isang probinsya. Kasama ang resibo mula sa Maynila, nagtungo sa Talavera, Nueva Ecija ang mga operatiba ng MPD para hulihin ang suspect. Kuya Andy, it's time to meet your buyer. Nang kumagat ang suspect sa mga buyer kuno ng kanyang motor na mga pulis na pala
Agad nang nasilo si Andy Miranda. Andy Benson nga, di ba? Ay, ikaw doon, ikaw ba? Ikaw! Tayo! Tayo! Dahil sa pagkamatay ng biktima, sinampahan si Andy ng kasong murder. Unang-una po, itong biktima natin ay unarmed. At the same time, noong tinignan natin yung tama, nasa likuran ito. No, parang mai-interpret natin na patraidor nung ginawa niya yung pamamaril. Sa aming eksklusibong panayam sa suspect, nais na lang daw niyang mapag-usapan ang nagawa niya sa nasawing si Michael. Meron kong panawagan ba sa pamilya nitong biktima kung sakali? Sana po mapag-usapan namin yung mapagkasunduan na maayos. Ayusin na lang po ito. Dahil hindi ko naman po kagustuhan yun. Makalipas ang halos kalahating taon, nailipat na sa Manila City Jail ang suspect na si Andy Miranda. Patuloy pa rin dinirinig ang kasong murder laban sa kanya. Kung sakaling mapatunayang nagkasala, maaari siyang makulong ng habang buhay. Nang kumustahin ng resibo si Nanay Arsenia, patuloy pa rin daw siyang umaasa na panigan sila ng batas at mapanagot ang pumatay umano sa kanyang anak. Ang init ng ulo, maaaring palipasin pero oras na mauwi sa karasan at madilim ang paningin. Nariyan ang mga otoridad para panagutin ang mga itinuturong salarin. Mga sanggol na iniwan sa terminal ng bus, sa bakanting lote at sa kalsada, tinutukan ng resibo ang mga kasong ito ng pag-abandona sa mga musmos na walang kamuwang-muwang. Ang isa sa mga sanggol, mapalad na nabuhay at nasa kalinga na ng isang bagong pamilya. Paano nga ba mapapanagot ang mga magulang ng mga batang iniluwal at basta na lamang iniwan? Madaling araw ng March 3 sa isang kalsada sa Makati City, makikita sa CCTV footage ang isang itim na sasakyan na pumarada sa gilid ng kalsada. Maya-maya pa, bumaba sa sasakyan ang inihinalang magkasintakan. Sumunod namang makikita ang babae na tila nakaupo sa kalsada. Si ate, nanganganak na pala. Kahit na may dumaan na isang lalaki, patuloy pa rin sa pagluluwal ng sanggol ng babae. Ilang saglit pa, mabilis ang sumakay ang magkasintakan sa sasakyan. At ang sanggol na iniluwal ng babae, iniwan lang sa kalsada at pakailang ulit pang sinubukang sagasaan. Ayon sa Makati City Police, patuloy nilang iniimbestigahan ang insidente. Sa ngayon po nakalaya po sila at hindi naman po sila nakakulong. At ang kaso na lang po ay maghaharap na lang po sa Prosecutor's Office ng Makati para sa preliminary investigation ng kasong sinampa ng Makati Police Station po. Yung investigador po, siya po ang tumayong nominal complainant dahil ito po ay isang public crime. Ang pinail po namin na kaso ay intentional abortion po. Ito po ay may kulong ng life imprisonment habang buhay po ang maximum penalty at hanggang aresto mayor na may kulong ng maximum ng 6 na taon hanggang 8 taon na kulong. Nasa isang funeraria sa Pasay City ang mga labi ng sanggol at hanggang ngayon, wala pa rin daw kumukuha rito. Ang iniwang sanggol sa Makati City, hindi nalalayo sa malagim na sinapit ng isang bata sa Quezon City. Wala na rin buhay ang isang sanggol nang matagpuan ng mga tauhan ng isang bus terminal noong October 23. Pinahitungutan po tayo ng pamunuan ng bus terminal para masilip yung mga kuha ng kanilang security camera dito po sa loob ng kanilang garahe. At lumalabas sa mga ebidensyang hawak na rin ng Quezon City Police District. Natukoy nila ang isang babae at isang lalaking posible na nasa likod ng karumal-dumal na krimen na ito. Alas 2 ng hapon, kapansin-pansin ang isang babae at lalaki na naglalakad papasok ng bus terminal. Bandang alas 2 ng hapon, pumasok sa banyo ang dalawa. Makikita na nakapulang jacket ang babae at ang lalaki naman ay naka-t-shirt na black at may hawak na puting damit. Paglabas ng banyo, makikitang may nakabalot sa puting t-shirt na hawak ang babae.
Pasado alas 3 ng hapon sa timestamp ng CCTV camera ng bus terminal, pumasok ang babae sa female comfort room ng bus terminal. Naiwan po yung lalaki rito. At umigit kumulang, makaraan ang 30 minuto, lumabas na po yung babae, inescortan siya nung lalaki patungong ho doon sa likuran ng garahe ng mga bus na ito na tinutumbok ko sa aking paglalakad. At kung inyong mapapansin, doon po sa kuha ng CCTV, magkakaiba na yung suot ng babae at ng lalaki. Yung lalaki at babae po na yan, yung babae naka-hood na kulay pink. Yung lalaki naman nakakulay brown. So pumasok ko, ikaw nyo, manager, 2:38. 2:38 ng hapon. Oras lalabas yung babae na yan? 4:10. Alas 4 ages. Alas 4 ages na po na ano. Mga kalahating oras po pala nasa loob ng sa paliguran. Opo. Okay. Mapuputol po yung kuha ng CCTV mula ko sa camera na yon. At ang binabanggit sa atin, alinsunod sa investigasyon, dito ho nagpunta yung babae at lalaki. Dito, manager. Dito mismo. Dito po. Tapos, saan nung iniwan yung bata? Dito po iniwanan yung bata sa part po na to. So, ito po kasi nabiho ng mga basurahan? Opo. Nakabalot po ng telang puti. Inireport sa Cubao Police Station 7 ang nangyari. Nang matunto ng kinaroroonan na magkasintahan, nakipag-ugnayan sila sa mga pulis ng Nueva Ecija. Mula Cubao Police Station 7, nagtungo ang mga otoridad sa Peñaranda, Nueva Ecija sa pag-asang madakip ang dalawa. Natuntun sila ng mga otoridad sa kanilang takanan. Sa pagkakahuli sa dalawa, dinala ang lalaki sa Camp Karingal. Sinubukan ng resibo na makapanayam si alias Randy, ang sinasabing ama ng sanggol na iniwan sa bus terminal. Sir, kasi nakita doon sa CCTV pag ano niyo po, pag iwa po ng sanggol niyo. Ano pa ba sabi niyo, sir? Sir, kamusta ka naman, sir, ngayon? Sinampahan siya ng kasong infanticide o paglabag sa RA 7659, Article 255 ng Revised Penal Code. Parehas po silang pwede nating masampahan ng kaukulang reklamo ng infanticide. Ang infanticide po is killing of a child not more than 72 hours or 3 days. Samantala, hindi idinitine sa Camp Karingal ang ina ng sanggol dahil isa pala siyang menor de edad. Dinala siya sa isang shelter at kasalukuyang nasa pangangalaga ng mga social worker ng Quezon City. Makalipas ang 7 buwan, nailipat na sa Quezon City Jail Male Dormitory sa Payata si alias Randy at patuloy siyang humaharap sa mga pagdinig para sa kasong infanticide. Kung sakaling mapatunayang nagkasala, maaari siyang makulong ng 6 hanggang 12 taon habang ang menor de edad na ina ng namatay na sanggol patuloy pa rin dumaraan sa intervention at rehabilitation. Sa isang masukal na barangay naman sa bayan po ng Makilala sa North Cotabato, isang sanggol din ang inabandona, buhay, at kung inyong maririnig sa video, umaatungal pa ho ng iyak. Sa isang viral video, makikita ang mga residenteng nagkukumpulan sa isang bakanting lote sa Makilala, North Cotabato. Hinahanap nila kung saan ang gagaling ang iyak na kanilang naririnig. Pero nang kanilang lapitan, natuklasan nila na isa pala itong sanggol. Suy, bata! May bata! May bata! Gabi, iragod lang. Agad daw rumesponde ang barangay at dinala ang sanggol sa kanilang rural health unit. Kinumusta ng resibo ang bata. By grace of the Lord, okay po, generally well po talaga si baby. Andyan po siya ngayon sa pangangalaga ng ating mga midwives sa rural health unit natin sa Makilala. Nakausap na rin daw ng social workers ang ina ng sanggol. Ang nasabi niya lang, parang lito talaga siya. Hindi niya na alam kung anong gagawin niya. According sa account niya, may boyfriend siya. Tapos yun na nga, nagkahiwalay sila. Tsaka hindi din daw alam ng boyfriend niya na ayun, nabuntis siya.
yung neglect na ginawa niya, pag-abandon niya doon sa bata sa isang high-risk na lugar talaga for the baby. This is in violation of our Republic Act 7610. Makalipas ang mahigit kalahating taon, isang magandang balita ang hatid ng Makilala North Cotabato MSWDO. Nasa mabuti na raw na kalagayan ang sanggol matapos kupkupin ng isang pamilya. Nagkaroon na rin ng pagkakakilanlan ng bata sa kamay ng bago niyang mga magulang. Sa ilalim ng Article 276 ng Revised Penal Code o Abandoning a Minor, mahigpit na ipinagbabawal sa batas ang pag-abandona ng mga magulang o guardian sa kanilang mga anak. Pero higit na ipinagbabawal ng batas ang pagkitil sa buhay ng mga sanggol na walang kamuang-muang anuman ang dahilan. Dahil ang mga karapatan ng mga anghel na mabuhay at magkaroon ng maayos na tahanan, nariyan na bago pa man sila isilang. Sama-sama nating ituwid ang tiwali at baluktot, itakwil ang maling gawi at modus na bulok. Walang ligtas ang kabusado at lalong walang lusot ang may atraso. Dahil ang lahat, hahanapan natin ang resibo. Hanggang sa muli, ako po si Emil Sumangil. May ebidensya, resibo, walang lusot ang may atraso.